Hello, love connection naman tayo ha. Sana love. Kanina about money, about financial, yun na unang reading. So, ito naman. Tingnan natin yung, yun na tumatala na. Energy mo, okay? So, meron kang mga tanong sa isip mo, no? Ikaw to. May mga tanong ka and parang kailangan mo ng professional help, okay? Maaaring yung pinag-iisipan mo is from the past. So, tingnan natin mamaya, no? From the past na parang tinigil mo yung pakikipag-communicate sa kanya. From the past na tinigil mo makipag-communicate and then tingin ko tinitingnan mo kung ano ba, parang nagre-reminisce ka, no? Parang I'm not sure kung namimiss mo yung care ng tao na to na once na nagbigay sa'yo ng maaaring etong tao na to older sa'yo, maaaring tingin ko siya yung parang pag nagka-problema ka, siya yung tinatakbuhan mo, ganyan, ng mga advice. Yes, or yung iba sa inyo, pagka parang feeling alone, mga ganyan, siya yung tinatakbuhan, or feeling na parang may something na basta may problema ka, siya yung tinatakbuhan mong person, and parang nagre-reminisce ka, no, dito sa taong to, tungkol dito sa tao, pero ikaw din naman yung lumayo sa kanya for whatever reason, ikaw yung lumayo, no? So, tingnan naman natin si person mo, ayan. Eto naman si person mo na nilayuan, ayan. So, parang na-stuck na siya since na nalayuan mo siya. Hindi na siya ganun katulad dati. Parang lagi na lang siyang tahimik, ayan, si person mo. Since na nalayuan mo siya, ayan. Ace of Wands, ayan. So, kung ikaw yung parang unang nagustuhan niyang tao and na-stuck na siya since nilayuan mo siya, ano, wala siyang nagawa pero parang ando na siya, ayan, may mga tanong sa isip niya, tinatanong niya kung bakit siya nagkaganon, bakit siya iniwan, bakit siya nilayuan, ayan, parang lumayo ka na hindi ka na nagpaalam, yun ang dating sa kanya, no? Pero ikaw pa rin yung dahilan kung bakit siya nagkakaganyan, ayan. So, ayan. So, tingnan natin. Ayan, temperance, okay. Ace of Swords, ayan. So, parehas kayong naghahanap ng clarity sa ngayon. Maaring nangyari to sobrang tagal na, mga ilang taon na, no? Ayan. So, kayong dalawa, mga nagsipag-busy na lang kayo sa kanya-kanya yung buhay, pero yung mga tanong nyo nandyan pa rin sa isip nyo hanggang ngayon, no? At nasa inyo rin naman yung solusyon para matapos na yan, yung sagot para matapos na yan, pero hindi nyo ginagawa. Talagang nagkakanya-kanya kayo. Yan. Ang katwiran ni person mo, kinat mo siya, and ikaw naman, may mga times na namimiss mo siya, katulad ngayon, ayan, kasi alam mo na siya yung talagang sumusuporta sa'yo, parang pagka naghihingi ka ng mga tulong or advices, siya yung immediate na
nandyan. Ayan. So, ayan. Ngayong nakita mo kung ano yung totoong nilalaman ng isip ni person mo, na nasa iyo lang yung kanyang isip. Ayan. Nasa sayo din naman yung kung paano mo siya tatapusin. Kung naguguluhan ka, pwede mo naman i-approach para magkaroon kayo ng closure kung wala na talaga, no. Since ito, parang ang nakalagay naman dito is pure friendship. Yun ang nakikita ko dito. Maaring si person mo may ibang nararamdaman sa'yo. Maaring yun din yung naging dahilan kung bakit mo siya kinat. Ayaw mong humigit kayo sa kaibigan, pero siya, handa siyang sobrahan yung pagiging magkaibigan nyo, and parang feeling niya dun yata siya nagkamali, ano. Yun ang nararamdaman niya, na parang baka yan, para sa kanya ikaw yung tamang person para sa kanya, ano, and ready siyang mag-commit sa'yo, pero ang tingin mo sa kanya parang natatakot ka na ituloy nyo yan, or ayaw mong masira ang friendship nyo, ganon. Siya, willing siyang mag-start sa'yo ng friendship, pero natatakot siya na hindi mo siya paniniwalaan. Ayan, kaya nagpakalayo-layo na lang din siya nung iniwasan mo siya. So, ayan, yung advice dito is kayo din naman ang makakapag bigay closure sa mga tanong sa isip nyo, yung mga bakit nyo, whys nyo. Bakit naging ganito, parang hindi kasi kayo nagkausap, basta nag-iwasan na lang kayo, or talagang iniwasan mo lang siya, and then nung napansin niya, umiwas na lang siya. So, ang dami nyo tuloy tanong, wala kayong naging closure, hindi kayo nagkausap bilang magkaibigan man lang. So, yung etong magkakaroon kayo ng pagkakataon na mag-meet at mapag-usapan nyo kung ano yung nangyari sa inyo from the past, and maybe pwede naman magkaroon ng closure as friends, no? Nasa sa inyo yan, no? So, nasa sa inyo yan, kasi hindi nawawala sa isip mo yung taong yun. Maaaring namomroblema ka rin ngayon sa current relationship mo, and kailangan mo siya, kaso nasasaktan siya eh. So, hindi na siya available sa iyo. Ayan. So, ayun. Hanggang dito muna tayo. Short reading lang, and till next reading. So, thank you and God bless po.